Noong dekada 70, exit point ito ng mga aktivista. Ilang oras lang, nakatungtong ka na kasi ng Malaysia. Paano ba ang biyahe rito at bakit marami ang tumatakas gamit ang daan na ito? Binugbog, di pinakain, trinatong parang hayop. Naghigpit kasi ang Malaysia sa mga iligal na manggagawa sa Sabah at libu-libong Pinoy ang kinulong at diniport. Pero nagulat ako sa aking nalaman nang bumalik ako sa Tawi-Tawi. Sa kabila pala ng paghihigpit, marami pa rin pumapasok sa Malaysia sa pamamagitan ng iligal na paraan. Ito ang tinatawag na backdoor ng Pilipinas. Nandito daw sa bahay ng bangkero, nag-iipon-ipon yung mga taong sasakay para makatawid papuntang Malaysia. Baling iipon-ipon sila doon, tapos hinihintay nila kung maganda yung panahon kasi hindi sila makabiyahe kung umuulan, masyado daw kasing malakas yung alon. Nang umaga po. Sa loob ng bahay, inabutan ko ang mga naiinip ng mga Pinoy na pupuslit patungong Malaysia. 5 araw na silang naghihintay sa pag-alis ng bangka. Habang nakatenga sila rito, sagot ng bangkero na si Khalid ang kanilang tulugan at pagkain. 30 pasahero ang kailangan para sulit ang gastos niya, pambili ng gas at para kumita na rin. 15 taon na niya itong negosyo. Yung mga passenger taga Pilipinas, nangingin silang tulong sa akin, tapos walang masakayan, kaya dito sila. Kahit yung mga ang pasahin nila hindi maabot na 1,000, dalayin ko sila. Yun lang. 2,000 piso bawat pasahero ang kanyang singil. Libre ang mga bata. Traidor na nga ang dagat. Kailangan pang makipagpatintero sa Malaysian Border Patrol para di mahuli. At kapag sila'y minalas, sa rehas muna ang bagsak nila bago sila pauwiin ng Pilipinas. Ilang beses na pong nahuli yung bangka ninyo? Bali, 3 na. 3 beses Oo, na? Hindi na isa huli yun. Hinuli nila na. Mula Bungaw sa Tawi-Tawi, 7 oras na biyahe lang, Sabah na. Tawi-Tawi ang probinsyang pinakamalapit sa Sabah. Lahat ng mga pasahero, walang papeles. Ito ang biyahe na backdoor, hindi na dumaraan sa immigration at customs. At ang mga nagtatagumpay, illegal alien ang status. Alam niyo pong bawal? Bawal, mas alam namin bawal. Bawal, alam namin bawal yun. Kaya palagi naman ako nahuhuli. Aminado si Khalid, delikado ang biyahe. Nung hapon na yon, naka-schedule ang pag-alis ng bangka. Hinihintay na lang nila yung oras nung pag-alis ng lansya. Mga 2:00 daw ng hapon, tutulak na para makatawid na papunta ng Sabah. Kailangan daw mga 2:00 yung alis para tamang-tama, gabi, nandun na sila sa may Sabah. Kanang problema kung dumating ka dito. Taga-Basilan si Jeram. Mas okay daw ang backdoor kasi mas mura. Kung maraming kitang pera, walang problema kahit mahal. Legal naman yan. Okay naman ganyan kung maraming pera. Sa ngayon, kung walang pera, hindi kita pwede makasama sa legal. Ang mag-asawang ito, 10 taon nang naninirahan sa Sabah nang ma-deport kailan lang. Sa Sabah ipinanganak ang 3 nilang anak. Wala na silang kamag-anak dito sa Pilipinas. Kaya nang ma-deport, naghirap na sila sa kulungan sa Sabah. Naghirap uli sila pagbalik sa Pilipinas. Kung walang magbibigay sa amin, wala naman pagkain. Hindi kayo kakain? Hindi. Simple lang naman ang gusto ng mag-asawa. Magkatrabaho para mapakain ng mga anak. Sa Sabah raw noon, kumikita silang mag-asawa ng 18 ringgit o 266 pesos kada araw sa trabaho nila sa construction. 100 ringgit lang naman daw o 1,478 pesos ang kailangan nila para pangkain ng buong pamilya sa isang buwan. Pero wala naman ang kami mga kwarta naman dito. Doon sa Sabah mayroon. Kaya kahit mahuli silang uli ng Malaysian Police at kahit delikado raw ang biyahe, lalo pat bitbit nila ang 3 nilang anak, babalik sila ng Sabah.
Ka ba natatakot para sa mga anak mo dun sa Meron biyahe? naman ng Diyos, ma'am. Diyos naman ang mga magtutulong hanggang sa amin. Balak ding magtrabaho sa Sabah ni Gemela. Biyabiyahe siya kahit 7 buwang buntis. Pero di lang trabaho ang hanap ni Gemela sa Sabah. Hahanapin din niya ang ina na 11 taon na niyang di nakikita. Nang maghiwalay raw kasi ang kanyang mga magulang, inuwi siya ng kanyang ama sa Hulo. Kasi po matagal ko na po hindi nakita ang nanay ko. Gusto ko na lang po siyang makasama. Iba't iba man ang kanilang kwento, iisa ang tinutunton. Mas disenteng buhay na di mahanap sa sariling bayan. Bandang hapon, malapit na sa takdang oras ng pag-alis, bumalik si Khalid sa bahay. Matutuloy po ba tayo? Hindi ba tatuloy ngayon? Bakit po? Tignan natin dahil ang karamihan passenger utang. Yun. Na paano tayo pag tuloy natin walang pangbiling gasolina. Yun. Dahil ang kuwan namin, kung may passenger, yun ang bili kami gasolina. Trabaho na silang bayad sa akin. Bukas, mag-aabang muna sila sa pier ng iba pang gustong tumawid papuntang Sabah. May parating kasing barko galing Zamboanga. Kung may dagdag daw na pasahero, baka sakaling makapag-ipon ng perang pambili ng gas. Ang mga pasahero walang magawa. Lumipas na naman ang isa pang araw ng paghihintay na makarating ng Sabah. Halos 3 oras na tayong bumabiyahe mula sa Bunggao. At dahil nga nagsimula ng umulan tapos malakas pa yung alon, lahat na ng pasahero basa. Maaga pa lang nasa pier na sina Khalid, ang may-ari ng bangkang magba-backdoor. May dumating kasing barkong galing Zamboanga. Nagbabaka sakali silang may mga pasahero ritong gustong tumuloy sa Sabah sa pamamagitan ng tinatawag na backdoor. May mga malabarker ang trabaho. Ang ginagawa lang nila, iniisa-isa yung mga pasahero, tinatanong kung sino yung mga gustong bumiyahe via the back door papunta nga ng Sabah. Bigo, sina Khalid. May pumayag. Wala. Hindi pa bukas pa daw sila. Tumatuloy. Pero okay lang, may tumawag daw sa kanyang mga dati na niyang pasahero. Mga 2 araw pa daw. Di mo natuloy ang biyahe. Wala pa rin daw kasing pambili ng gas. Kailangan kasi maka-30 pasahero siya para makabili ng gasolina at kumita ng extra. Pero pag alis namin ng pier, may bumulong sa amin. May iba raw na biyabiyahe. Kapatid ni Khalid na ganito rin ang negosyo. Bangka naman daw to, pero mas marami daw yung pasahero kaysa dun sa una nating napuntahan. Puno ng pasahero sa loob ng bahay. Ang iba, naghahanda na. 2 araw na rin silang naghihintay para makaalis. Ang sistema, dapat gabi makarating ng Sabah para madaling makapagtago sa border patrol ng Malaysia. Malayo sa Simpor na yun. Hindi malapit din, 5 ringgit lang pumasay. Puntang Sampurna. 3 araw na kayo nag-iwan. May kanya-kanyang kwento ang mga pasahero rito. Si Estrella, legal na residente na ng Malaysia. Ipinakita niya sa akin ang kanyang identification card. Ito ba yung hinahanap ng mga pulis? Oo. Sa mga taga Taga-roon, local. Pero backdoor pa rin ang kanyang biyahe. Pumunta siya ng Pilipinas para bisitahin ang puntod ng ama. I'm too lazy to make my passport. Napakaraming batang pasahero. May sanggol pa, nakapapanganak pa lang. Bilang isang ina, kinabahan ako para sa mga bata na tatawid ng dagat. May trabaho na mo dito, then lisod man kami dito. Then mo nang balik lang dito. Sa gilid ng bahay, nakaabang na ang mga gagamiting bangka.
Ang tawag nila dito, Jongkong. Bale, 20 passengers yung capacity ng isang ganito. Ito na yung mismo na gagamitin nila para makatawid papuntang Sabah. Tabon eh. Lagi nih, terbahuan eh. Gapos na tayo. Sino yan? Tayo nakabugat eh. Dari Pak, abang kami dulu nga itong bata. Hirap pala bumaba dito ah. Itong Jongkong lang pala na ito yung aalis. Bali ang gagawin ata nila, babiyahe ngayon, tapos sa isang isla na malapit na sa Sabah, Malamanok daw yung tawag doon sa isla. Tigil muna sila doon. Pagkatapos, hihintay na gumilim bago dumiretso ng Sabah. Mahigit 30 pasahero ang parang sardinas na nagsiksikan. Halos naipit na ang mga bata. Sa sahig lang nakaupo ang mga pasahero. Walang bubungan. Kaya hindi pa man umaandar ang Jungkon. Bilad na sila sa araw. Malawak na karagatan ang tatawirin. Pero wala man lang ni isang piraso ng life vest sa Jungkon. Dapat mag-apit muna kayo. Paham ka, orang sudah. Gusto ko sanang makisakay pero ayaw ng may-ari. Natakot yung may-ari ng bangka na sumakay tayo doon. Kaya gagawin na lang natin, dito tayo sa speedboat na to, tapos susundan na lang natin yung Jongkong. Dahil sa laki ng mga alon, mas bumagal pa ang takbo ng Jungkon. Kumakain na sila. Halos 3 oras na tayong bumabiyahe mula sa Bunggao. At dahil na nagsimula ng ulan, tapos malakas pa yung alon, lahat na ng pasahero basa na. Trapal lang ang tanging proteksyon ng ilang pasahero. Ang iba, tiniis na lang na mabasa. Walang tigil sa pag-alis ng tubig ang isa sa mga tauhan ng bangkero para di maipon ang tubig sa bangka. Kumusta po kayo? Okay lang? Basta? Kumusta po yung mga bata? Mga baby? Okay lang yung anak nyo? Sobrang lakas ng alon. Ayon sa bangkero namin, ito ang pinakadelikadong bahagi ng biyahe. Dito raw pinakatraidor ang dagat. Lalo tuloy akong nag-alala para sa mga sakay ng Jungkon, lalo na para sa mga batang pasahero. Kinailangang mauna kami sa Isla Malamanok. Sa lakas ng alon, delikadong sabayan ng sakay naming speedboat ang takbo ng Jungkon. Halos 6 na oras na tayong bumabiyahe. Malapit na nga tayo sa Isla Malamanok. Pero mula dito pala, makikita mo na yung mga bundok ng Sabah. Parang di na yata matatapos ang hirap ng biyahe. May nabutas pare. Nabutas. Naku, butas. Oh! Ha? Malaking butas? Butas yung bangka. Tumama ito sa bato. Buti na lang malapit na kami sa isla. Pero napansin ko, may mga armadong lalaki sa pampang. Inaabangan ang aming pagdating.
May balita po ba kayo? May nahuli daw? Sino po daw yung nahuli? Ilan yung nahuli? Halos lamunin kami ng alon sa pagsubaybay sa mga nagba-backdoor. Kaya nang marating namin ang Isla Malamanok, hindi pa pala tapos ang aming hirap. Butas. Naku, butas. Patay. Butas yung bangka. Medyo pa ba yung bangka? Pahingaan ang Isla Malamanok ng mga gustong tumawid ng Saba, pero pati raw mga kriminal, minsan dumaraan dito. Ito na kasi ang huling isla ng Tawi-Tawi na malapit sa ilang probinsya ng Saba. Kaya nang pumunta kami dito, sinalubong kami ng mga armadong lalaki na nagpakilalang mga pulis. Sa layo ng lugar, aakalain mong walang nakatira rito. Pero may isang pamilyang nagkanegosyo na dahil sa dami ng taong dumaraan sa isla bago tumawid ng Saba. May tindahan na nga silang itinayo. Sila nagpapahinga dito? Dito sa bins na ito, diyan sa may ano. Ipinakita niya sa akin kung saan ang pahingahan. Sa tansya ni Abdurrased Muniribul, 3 jungkon o bangka ang dumadaong dito sa isla kada linggo. Naghihintay ng gabi para mas madaling malusutan ang Malaysian Navy na nag-aabang para hulihin ang mga tulad nilang pumupuslit sa Saba. Di pa kabilang dito ang mga bangkang diretsyo ang biyahe sa Saba. Pipigilan mo man, masking ano pang sabi mo, talagang hindi mapigilan eh. Yung mga passengers, yung mga may-ari ng bangka, hindi. Ayun ang hanap buhay kasi. Talagang hindi diretso sila. Hindi diretso. Pero di basta-basta ang pagtawid. Noong nakaraang linggo lang daw, 3 jungkon ang naharang, nakulong ang mga pasahero. Nasasagap nila ang balita mula na rin sa mga speedboat galing naman ng Saba at pumapasok ng Pilipinas. Nang lumalim ang gabi at wala pa ang jungkon na aming inaabangan, posible raw na tumuloy na ito sa Saba. May ibinibentang pantapal kaya magagawa ng paraan ang butas sa speedboat. Pero habang inaayos ito, napuwersa kaming matulog sa isla. Maganda ang panahon. Mula rito, kita na ang Saba. Mahigit 60 nautical miles na lang ang layo ng Lahad Datu, Saba. Kitang-kita na yung mga bundok ng Saba. Oh. Sabi nila, mula dito sa Pampang, 1,000 square meters palayo, binabantayan na daw yan ng Malaysian Navy. May balita po ba kayo? May nahuli daw? Sino po daw yung nahuli? Ilan yung nahuli? Yung una, in 3 weeks period kami dito, 2 ang nahuli, hindi ko lang alam mga pangalan. Nung gabi wala po. Kagabi wala, nung isang gabi. Nung isang gabi meron? Oh, may nagbalita yung isang lancha kamo pumasok. Wala rin naman daw balitang may naaksidenteng jungkon. Alas 6 ng umaga nang umalis kami ng Isla Malamanok. Kalmado na ang dagat. Mas mabilis ngayon ang biyahe. 3 oras lang, nasa Bungaw Tawi-Tawi na kami. Nag-alala na ang Coast Guard para sa amin. Akala nila kung ano na ang nangyari. Ang kadalasan daw na dahilan ng aksidente, bahura o pagkabutas ng bangka. Ibig sabihin mababaw, tas mabato. Kasi kailangan skillful ka talaga yung operator mo. Kasi minsan pag high tide, dumakadaan sila. Tapos nakalimutan niya pala, low tide na pala. Hindi na pala makadaan.
Sa ngayon, mahigit 700,000 Pinoy ang nasa Malaysia pero halos 500,000 dito ang iligal. Dalawang binabantayan ng Coast Guard na international border, ang Malaysian border, pati na ang Indonesian border. Parehong malapit ang mga ito sa Tawi-Tawi. Pero iisa lang ang speedboat ng Coast Guard na nagbabantay sa malawak na karagatang ito. Sir, kung iisa lang ang speedboat ng Coast Guard sa district ng Tawi-Tawi, So, paano po yan? So yung range niya dito lang kami dito lang kami within this range. Pupunta kami ng Simunol na So within this range lang kami So bihira ko na tatatawid yan dito. Kung hindi naman extremely kailangan. Hindi na po nababantayan tong area. So dapat Bukod pa rito, kapos din daw ang budget nila sa gasolina para magpatrolya. Ayon sa Coast Guard, 40,000 piso ang pantatlong buwang budget nila para sa gasolina. Sa halagang ito, lumalabas na wala pang 10 beses silang maaaring makapagronda sa isang buwan. Kaya di na talaga mapigilan ang mga lumulusot. Bahala na raw ang Malaysia doon. Ang problema, di na rin mamonitor ang mga iligal na pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kasing dalas daw ito ng mga iligal na pagpasok ng Pinoy sa Malaysia at Indonesia. So talaga po, pinakamalapit talaga siya sa Tawi-Tawi. Malaysia and Indonesia. So we have to strengthen talaga we have to strengthen talaga our law enforcement effort dito sa border crossing natin. Dito po sa area na to. Kaya ang Coast Guard, tanging commercial vessels na lang ang binabantayan. Ito ang mga dumadaong sa pier ng Tawi-Tawi. At dahil hindi maayos ang monitoring sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Malaysian Patrol, tila malabong malaman ang tunay na kapalaran ng mga tumatawid sa Sabah na itatala na lang ito kapag i-report na sila mula roon. Sa Bungaw, binalikan ko ang bahay ng bangkerong una kong binisita. Hello po. May sakit si Khalid. Nagpapahinga kaya di ko nakausap. Ang inaasahan niyang 10 pasahero mula sa Zamboanga, 4 lang ang dumating. 2 pa rito ay bata. Kahit na may standby matagal, basta hindi makadagdag, walang pira. Ang bili ng gasolin. Kaya hindi na naman tuloy ang biyahe. Tulad ng mga nakalipas na araw, walang magawa ang mga pasahero kundi maghintay. Ang mag-asawang na-deport sa Sabah at ang binatang gustong sumubok ng buhay sa ibang bayan kahit nasa paraang iligal. Habang patuloy na natitikman ng mga tulad nila ang kahirapan, hindi panganib o rehas ang makakapagpigil sa kanila sa pagtawid sa Sabah, kundi maayos na buhay sa sariling bayan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.